Okay, good afternoon and good morning po mga kamista. Welcome back po sa ating channel. Thank you so much po sa panonood at maraming pong salamat sa lahat ng mga nag-subscribe mga kamista. So, sa araw na ito po, just an hour ago, ay nagkaroon po ng isang panibagong pagsasauli na naman ang ginawa ni Bryce Hernandez. Ulitin ko po mga kamista, si Bryce Hernandez po ay nagsauli po ng kanyang pinakahalimaw na sasakyan, yung kanyang pinakamaangas na sasakyan, yung Lamborghini Urus. So, kumpirmado po mga kamista, ito pong si Bryce Hernandez ay magsasauli ng kanyang Lamborghini Urus ngayon po sa ICI. So, bigyan ko lamang po kayo ng konting background. A week ago, ito pong si Bryce Hernandez ay kusang loob na nagsauli po ng kanyang isang sasakyan din na luxury car. At ito po yung kanyang GMC SUV na galing dito sa Amerika na nagkakahalaga naman po ng 12 million pesos. So, sabi nga po niya noon last week na nagsauli siya ay meron pa siyang isasauli. Kasi po meron pa po siyang mga iba pang sasakyan katulad ng Lamborghini nga at saka itong Porsche at saka mga motorsiklo ng mga high-end. So ngayon pong araw na ito ay nagsauli naman po si Bryce Hernandez ng kanyang Lamborghini Urus. Ito po ay kinumpirma ni Mayor Magalong ng Baguio. So panoorin po, pakinggan po natin mga kamista yung confirmation na magsasauli po ng Lamborghini Urus itong si Bryce Hernandez, and after the video, i-explain ko po sa inyo kung bakit po niya ito ginagawa. Ano ang repercussion nito, ano yung dahilan niya, maaaring dahilan niya kung bakit niya ginagawa ito, at i-explain ko rin sa inyo kung bakit tama yung ginagawa rin ng Department of Justice na hinihingi nila na ang kooperasyon ng lahat ng mga gustong maging state witness na mag-surrender ng kanilang mga ari-arian at mga pera na nakuha nila sa hindi tamang paraan. I-explain ko po yan after this video po. Paparinig ko lamang po sa inyo yung confirmation na sa interview kay Mayor Magalong na talagang magsasauli po ng Lamborghini Urus itong si Bryce Hernandez. Pakinggan po natin mga kamista. Sir, ilan tayo? Ilan? Sir, may isa solid daw si Bryce Hernandez. Meron, darating yan. Ano ba yung... Nag-usap kami yan. Alin dito sir? Nabanggit ko alin sa Lamborghini. Lamborghini. Darating yan. Kala ko sir wala daw si sir. Sir, camera Hindi, lang, sir. yung pa yun, hindi, nandiyan na rin yung Ferrari, pero kailangan dadalhin yung experto kasi hindi ma-charge, hindi ma-start. Ay, yung Lamborghini lang confirm. Oo, yung Lamborghini nga. Today, sir, nag-commit na sila. Yeah, alam ko ngayong araw na ito, sandali, check. Sir, will he be... Okay, mga kamista, ito, correction lang po, hindi po pala Porsche yung isa pang dapat isauli, kundi isang Ferrari. Yung Ferrari ay hindi pa nila napapaandar kasi po yata parang may problema yung battery at kinakailangan dalhin yung expert or whatsoever. Pero ang kinonfirm po today ni Mayor Magalong dahil siya po ang nag-aasikaso nito at nakipag-usap kay Bryce at sa kanyang lawyer na isasauli nga raw po yung itong Lamborghini Urus. Magkano ba ang Lamborghini Urus na ito ni Bryce Hernandez? Ito po, kung ito ay binili halimbawa, kung merong Lamborghini dealer dyan sa Pilipinas, yan po ay nagkakahalaga ng 15 million pesos. But according to him, ito po ay in-import or binili po yata ito outside the country. So kung ito po ay binili outside the country, halimbawa binili sa Amerika at in-import papunta sa Pilipinas, magiging presyo po nito ay 30 million pesos. Bakit? Kasi po, this is to protect yung mga dealer kung meron sa Pilipinas na dapat sa kanila bumili at hindi para mag-import. So magiging conflict of interest po kasi yun, magiging kakompetensya nila yung nasa labas, and to discourage people na
instead na bumili sa labas, doon sa dealer na meron doon sa Pilipinas. So, yun po ang, ano po nun, ang essence. So, ngayon po, kumpirmado, isasauli yung Lamborghini Urus na nagkakahalaga ng 30 million pesos kung ito po ay binayaran ng tama, yung presyo niya at yung kanyang taxes. So, from 15 million na talagang original price nito ay magiging 30 million kung ito ay inimport. So, mga kamista, ito, maraming pagtatalo ang nangyayari ngayon at bakit nila ginagawa ito. Let me explain at konting ikot lang natin mga kamista, konting usapan, konting explanation. At yung pinakamadaling explanation na maaaring maintindihan ng lahat. So ito pong si Bryce Hernandez, he wanted to become a state witness. Gusto po niyang mailagay sa witness protection program ng government. So it looks like na yung gesture na ginagawa ngayon ni Bryce Hernandez is pagpapakitang gesture niya, yung pagpapakita niya ng sincerity na willing siyang maging state witness at tawag dito, yung bukal sa kanyang kalooban na isauli lahat, which is according to him, lahat daw po ng kung ano man ang meron siya, pera, property, na ipapasauli sa kanya dahil hindi po niya ito nakuha sa tamang paraan at ito po ay dapat ibalik, ay isasauli po niya lahat. At bilang simula, para po siguro ipaalam niya sa DOJ at sa lahat ng mga nasa Senate na siya ay sincere sa kanyang sinasabi at magsasabi siya ng katotohanan, ay isinauli na kaagad niya. Siya po ang kauna-unahan na nagsauli at nag-iisa pa lang na nagsasauli na ng kusang loob sa gobyerno. Ang una nga po yung GMC na SUV worth 12 million. At ngayon naman pong araw na ito ay sinauli naman po niya o isasauli pa lang o on the way pa lang sa ICI ay iyon naman pong Lamborghini Urus na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Okay, mga kamista, eto na tayo. Italakayin natin ngayon yung nangyayari sa Senate na pagtatalo ni DOJ Secretary Remulla at ni ni Senator Marcoleta. Sinasabi ni Senator Marcoleta na wala raw po sa batas na kinakailangan magsauli muna, yung restitution po yung sinasabi, na kinakailangan magsauli muna para maging state witness. Okay, gayon din po si Robin Padilla na nakisawsaw na parang alam niya yung sinasabi niya, na kunwari alam din niya. Alam naman natin itong si Robin Padilla, sawsaw suka ito eh. Minsan masabi lang. So, ito po yung explanation ng isang lawyer. Hindi po ito binabali ang batas. Nasa batas din po or nasa sistema po ng DOJ, ng Department of Justice, kahit saang lugar sa mundo ang ganitong sistema. Kung merong isang tao na nagkasala, halimbawa yan pong nangyayari na yan sa Pilipinas, kinakailangan po kasi ang dapat maging state witness ay least guilty or hindi siya yung pinaka most guilty. So ngayon po, pag gusto mong maging state witness, siyempre magkakaroon kayo ng negotiations ng Department of Justice. Pwedeng sabihin ng Department of Justice na ganito, okay, tatanggapin kita bilang state witness kung sa mga susunod na mga patakaran ay masusunod. Halimbawa, hindi naman po kasi isa lang ang criteria para maging state witness ka. Pwede po kasing sabihin ng Department of Justice na let's make a deal. I-accept ko yung application mo bilang state witness, pero are you willing to surrender some or all ng mga sa tingin mo ay hindi mo pinagkakitaan? Hindi mo sa tingin mo ay illegal mong nakuha sa ganitong kalakaran, na illegal mong nakuha sa DPWH, na illegal mong nakuha dahil sa ito ay ghost project yung ginawa ninyo pero yung pera ibinulsa nyo. So,
Ito po is a matter of negotiation and to determine yung sincerity ng isang tao kung talagang siya ay willing na makipag-cooperate sa government. And take note mga kamista, kahit magsauli po si Bryce Hernandez o kahit si Diskaya o kahit sino sa kanila, si Alcantara, si Diskaya, si Bryce Hernandez, kahit magsauli po kaagad sila ng ilan sa kanilang mga property para patunayan na sila ay willing makipag-cooperate sa gobyerno para ma-prosecute yung mga talagang nagkasala, kailangan pa rin pong masunod yung mga criteria. Kailangan sila rin po ay least guilty. Hindi sila yung pinaka most guilty, mga kamista. May mga criteria pa po diyan. Hindi po natin masabi kaagad sa ngayon kasi wala po tayong listahan. Pero sa tingin niyo po ba, halimbawa, nagsauli itong si Diskaya ng kanyang mga property na sa tingin niya is hindi naman niya nakuha ng tama sa gobyerno. Si Bryce Hernandez, ganun din. Si Alcantara, ganun din. Si Mendoza, ganun din. Sa tingin niyo po ba, siyempre, i-determine din ng Department of Justice na kahit nagsauli na sila ng mga pera o property, ay i-determine pa rin po na ikaw ba ay least guilty? Sa tingin niyo po ba, kung nagsauli ng Lamborghini at ng 12 million din na luxury car na GMC itong si Bryce, least guilty ba siya? Kung si Alcantara ay magsauli ng bilyong piso rin at mga ibang ari-arian pa, ki-questionin pa rin yun, are you the least guilty? Kung si Diskaya po ba ay nagsauli rin ng property, kailangan pa rin usisain o busisiin. Are they the least guilty? Yan po ang mga dapat masagot. Actually, tayong mga mamamayan, pwede tayo may mga sarili tayong opinion, pero kahit magsauli si Bryce Hernandez, parang sa tingin ko, alam nyo my own opinion, kahit isauli pa niya lahat ng motorsiklo, Lamborghini, GMC niya, I think hindi siya ang least guilty rito Hindi siya ang least guilty dahil according to Alcantara, binigyan niya ng negosyo yung kanyang mga tauhan. Pero hindi niya binabasbasan sila na gumawa ng ghost project. So, maraming aspeto. So, kaya itong dinadakdak ni Marcoleta at dinadakdak ni Robin Padilla na dapat daw sundin yung batas. At sila daw po ay walang pinoprotektahan, lalong-lalo na itong si Marcoleta, hindi raw niya pinoprotektahan si Diskaya. Sinusunod lamang daw po niya ang batas. Ganon din po itong dakdak nitong si Robin Padilla. Sinusunod din daw po nila, dapat daw po sundin ang batas. Kung ganito po kaya ang isagot natin sa dalawang matatawag natin na mapanlinlang. Di po ba sa impeachment, ayaw din nilang sundin ang batas? Kahit na dinidikta na ng batas na ang kanilang dapat gawain ay forthwith, sundin at agad-agad na litisin si Sara Duterte. Yun po ang nakasaad sa batas. Ano ang ginawa nila? Hindi nila nilitis si Sara Duterte, bagkus ay dinelay nila and at the same time, ipinapasa nila sa Supreme Court. Which is, alam naman nila na ang Supreme Court ay magiging bias kay Duterte, kay Sara Duterte, dahil nga po, itong 13 sa 15 nakaupo na justices, sa Supreme Court justices, ay mga appointed ni Rodrigo Duterte nung panahon niya. So mga kamista, sino ngayon ang hindi sumusunod sa batas? Sino ngayon ang nagmamaang-maangan at nagkukunwari na dapat daw ay sundin ang batas? Samantalang nung panahon ng impeachment ni Sara Duterte, itong si Robin Hood Padilla at itong si Marcoleta ay sorry. Kasi ang pumapasok sa akin yung parang bubblegum Marcoleta kasi dun So, itong si Senator Marcoleta at si Robin Hood Padilla na kunwari kung sinong alam mong macho at may kunwari katipunero pero hindi malang makapagsalita na ipaglaban tayo laban sa China, sa pananakop ng China, sila po ang numero 1 hindi sumunod sa batas.
Tapos ngayon sasabihin nila na dapat sundin ang batas. Pero hindi nila naiintindihan that the Department of Justice has the prerogative na makipag-negotiate dito sa mga gustong mag-apply ng witness protection program na maging state witness. At hindi po number one na nire-require ng DOJ na sila ay magsauli. They are asking if they are willing to return. Inaas nila kung willing ba sila. So kung hindi sila mag-ano, wala namang problema. Pwede pa rin silang mag-apply sa witness protection program. But ito nga sinasabi natin, are they the least guilty? Ako nga, si Bryce nga my own opinion, kahit sinasauli na niya yung kanyang GMC na worth 12 million at ngayong araw na ito, yung kanyang Urus na Lamborghini na 30 million, kahit isauli niya yan, kahit isauli niya yung mga motorbike niya na high-end, kahit isauli niya yung Ferrari, for me, my own opinion, Bryce Hernandez is not the least guilty. So mga kamista, maraming pong salamat kung umabot po kayo sa portion na ito. Kung tinapos po niyo ang aking video, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kung hindi ko pa man po kayo subscriber, sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel and help me to para po mapalago yung ating community. And I'm also wanted to read your comments. Baka meron po kayong comments, pakilagay naman po. And at the same time, maraming pong salamat. At sa mga kapatid nating Muslim, thank you so much din po. God bless us all. Assalamualaikum. At nasa work ako ngayon Maraming salamat. Thank you so much for everything. At hanggang sa muli mga kamista. God bless us all.